Magandang umaga po kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Isan pa, nasa tahanan po tayo ni Nanay Tali. Ito po siya para makita niyo po si Nanay Tali. Ayan po siya Ayan. Alam niyo po kahit na ganyan ang kalagayan niya, yung salita ng Diyos hindi niya tinatanggihan sa buhay niya. Yan ang kagandahan po sa kanya, Purihin ng Panginoon. Nasa programa po kayo ng tunay na pagbubunyag. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ito po ang ating tutungayan sa Biblia. Mag-anak pala kayo ng lola ko eh. Bakit? Yung nanay ng tatay ko. Bautista rin. Pagka Bautista, magkakamag-anak yan dahil isa lang lahi yan . Hindi inimbento yan. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo, meron siya sinabi kagaya nito. Unang Timoteo 4. Pero bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Sa umagang ito, nasa tahanan po ako ni Nanay Tali. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang epistula, Unang Timoteo 4:6. Second paragraph. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at tunay na haral na sinusunod mo. Yan po Maliwanag po ang sabi ni Apostol Pablo. Yung pagtuturo, tinutukoy po doon, walang iba kundi salita ng Diyos. Kasi si Timoteo ay nangangaral po. Na-convert po siya ni Apostol Pablo. Na-convert siya ni Apostol Pablo. Kaya sabi niya, kapag nagtuturo ka, ito nagiging benepisyo. Kailangan ang ituro mo tunay na haral. Ibig sabihin ng tunay, meron pong mali. Hindi po yung mali ang ituturo, yung tunay. Yung galing sa Panginoong Yesus, yun ang tunay. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, dapat ito ang turo mo sa mga tao. Ibig sabihin, bawal magturo ng masama. O iba, kailangan yung tunay na haral. Kasi po, dito po sa Galacia, nung araw nangangaral si Pablo, meron po siya sinabing kagaya nito. Basahin po natin. Ito, Galacia 1:7. Ang totoo, wala namang ibang magandang balita, kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo. Nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Kita nyo po, nung panahon na yun pala, mayroon palang mga false teacher na gustong baguhin po yung turo ng magandang balita tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung nakalagay sa Galacia 1:7. Sa 8, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa pinangangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Kita niyo po, kapag iba, sabi niya, hindi turo namin at nagturo ng iba, kahit anghel pa sa langit ang sabi niya, parusahan sila ng Diyos. 9. Sinabi naman ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parurusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Yung tinanggap po ng mga taga-Galacia, iyon ay galing kay Pablo, galing kay Kristo, galing sa Diyos. Yun ang tamang aral ang sinasabi niya kay Timoteo, ang ituro mo.
Pero kapag iba po yung turo na narinig mo, hindi turo ng Panginoong Yesus, aba kaibigan, mag-isip-isip ka naman. Hindi po pwedeng baguhin ang aral ni Jesus. Kasi lalabas ngayon, anti-Christ ka. Ano po, ang dala ni Pablo, aral ng Panginoong Yesus. Ano po, kaya sinabi niya kay Timoteo, yung tamang aral. Ibig sabihin, may maling aral po. Sipin niyo po, panahon ni Pablo, meron na palang maling aral. Alam niyo, meron siyang sinabi tungkol sa maling aral. Ano po ang naging resulta? Ang sabi ni Pablo, ito, sa Roma 10:1-2. Mga kapatid, ang inanais ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Maligtas, sabi niya. Alin po? Israel. Yung Israel po, yung mga lahi ng Israelita, yung kapwa niya Hudyo. Kasi si Pablo po ay Hudyo mula sa lahi ng Benjamin. Yung 12 tribes of Israel. Ano? Isa po yung Benjamin. Kaya nakita niya po yung pamumuhay ng kanyang mga kalahi na Hudyo, Israelita. Na mali po. Kaya gusto niya maligtas sila. Yun ang kanyang marubdob na angarin at panalangin sa Diyos na wa sila'y maligtas. Ito po, anong dahilan? 2, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kahalaman. Yun po ang problema. Mali po yung kanilang kahalaman about God. Pero, mga religious person po ito. Pero anong sabi ni Pablo? Hindi sila ligtas. Kaya sabi ni Pablo doon sa Galacia, kahit anghel sa langit ang mangaral ng magandang balita na iba sa tinanggap ninyo, ay parusahan nawa sila ng Diyos. Ibig sabihin, sa panahon na yon, may nanggugulo sa mga naturuhan ni Apostol Pablo sa Galacia. Ano po? Warning po yan, kaibigan. Hindi nagbibiro si Pablo sapagkat ang salita ng Diyos ay mapapanaligan. Kaya wag po natin babaguhin. Wag tayong magmamagic. Kasi masama po yan. Tignan natin sa Kawikahan 30 verse. Anong sabi ng mga ngaral naman? Sabi niya, ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Ano po sabi? Yung salita ng Diyos mapapanaligan. Ibig sabihin, totoo po yun. Yung salita ng Diyos na dala ni Apostol Pablo na kanyang tinatagubilin kay Timoteo. Ulitin natin. Unang Timoteo 4. Anong talata yun? Sa second paragraph. Anong sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Ito. Sabi niya po ay ganito. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Ayun. Tunay na aral. Yung aral po ng Panginoong Yesus na galing po sa Diyos Ama na ibinigay po ni Yesus sa kanyang mga apostol na nakasulat sa Bible. Kaya sila po ang ating binabasa. Ano daw ang dulot ng tamang aral? Ito. Dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual. Pagkain po pala ng pang-espiritual ang pakikinig ng tamang aral o tunay na aral. Ang tao po, dalawang kalagayan, may physical at meron po ang espiritual. Yung espiritual po, yun pang-espiritu, salita ng Diyos. Ano po? Yung physical, yung pagkain natin, almusal, tanghalian at hapunan. Ano po? Purihin ng Panginoon. Ngayon, nandito ako upang magbahagi ng salita ng Diyos kay Nanay Tali. Ano po? Upang magbahagi po ng salita ng Diyos. Yan.
Ang salita ng Diyos para sa lahat ng tao. May sakit, walang sakit. Bata, matanda, pagka nakakaintindi ka na, para sa iyo na yan. Bakit kailangan pong ipangaral ng salita ng Diyos maging sa mga may sakit? Mas lalo pong ipangaral sa mga may sakit kasi nga meron po silang karamdaman. Alam nyo, kapag kumakain ka ng pagkain, physical pag kumakain ka salita ng Diyos, kumakain ka pang spiritual. Kailangan mo po yun Kapag merong may sakit, paano pa pupunta sa simbahan yan? Hindi na kaya. Kaya dapat sila po ay dinadalaw upang dalan po sila ng pagkain spiritual. Meron pa po sinabi si Pablo, 1 Timoteo 4:16. Ito po pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka pati na ang mga nakikinig sa iyo. Ano pong benepisyo? Kaligtasan. Ibig sabihin, hindi ka na mapupunta sa apoy ng pagdurusa o parusa ng Diyos. Ano po? Kaligtasan ang dulot po pala ng pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ba napakaganda? Anong sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Maliwanag po. Pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka pati na ang mga nakikinig sa iyo. Una, yun nagtuturo, maliligtas. Ikalawa, yun nakikinig. Hindi po ba napakaganda yan? Makinig ka lang pala, kaligtasan ang dulot niyan. Bakit kaligtasan? Tignan natin si Jesus kung ano po ang kanya sinabi. Si Pablo, kaligtasan na sinabi niya. Tignan naman natin ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Ano po? Ito po, basahin ko po sa 12 ng Juan, 49 at 50. Ito, sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang, ang Ama nagsugo sa akin nang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Verse 50. Alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay buhay na walang hanggan, kaya't ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Maliwanag po. Ano po yung salita ng Diyos according to our Lord Jesus? Kaligtasan. Anong sabi ni Pablo? Kaligtasan. Dalawa na po yung nagsalita, si Jesus at saka si Pablo. Hindi pa ba sapat sa iyo yan, kaibigan? Kanya lang, ang tao, tingnan nyo tingnan nyo po. Si Nanay Tali, nakilala ko po sa hospital ito. Pareho po kami nagpapacheck up sa Mary Johnson. Ay Mother and Child. Mary Johnson Mother and Child. Nagkatabi kami. At the same time, habang magkatabi kami, kinwentuhan ko lang po siya tungkol sa salita ng Diyos. Magbuhat nagkakilala kami, nagpatuloy na po akong magbahagi ng salita sa kanyang tahanan. At ang maganda sa kanya, hindi ko po si tinataas, sinasabi ko lang yung aking nakita. Kumisan po, datnang ko siya naglalaba. O datnang ko siya naghuhugas ng mga plato. Alam niyo po, pag darating ako sa tahanan niya, ang sabi ko, Bible study kami. Iniiwanan niya po yung labahin, iniiwanan niya yung mga platong hinuhugasan. At ano sinasabi niya sa akin? Halika na, tuloy ka. Yun po ang maganda sa kagaya niya. Yan po yung maganda. Bakit? Yung kanyang katawan na binigay ng Diyos, ginagamit niya para makapakinig siya ng salita ng Diyos. Ano po? Yun po ang magandang espiritu. Hindi niya tinatanggihan ang salita ng Diyos. Hindi yung sinasabi ng iba. Ay, at saka na lang po. Yan. Maraming mga rason ng tao, pero siya hindi siya nagrarason. Hanggang ngayon.
nakakasama ko pa siya home Bible study sa kanyang tahanan. Hindi po ba napakagandang ugali yan? Kung minsan po titignan mo ang tao, lalo ng tao pag titingin sa kapwa-tao, hindi ba pag-uugali ang hinahanap nila? Di po ba? Pero kung wala nang ibang magandang ugali, kundi yung pinatutuloy mo ang salita ng Diyos sa iyong tahanan. Bakit mo pinatutuloy? Kasi doon po, tumitibay, tumatatag, lumalaki, umuhunlad, lumalabong, yumayabong, ang yung pananampalataya. Yung pananampalataya ng yan ng tao para pong alaman na dinidilig yan. O, lagay mo po yung alaman. Di ba magsisimula sa seedlings? Dinidiligan mo hanggang lumalaki yan. Ano po? Ganon din po ang tao. Akala nyo po ba kapag nakapakinig kayo ng isang salita ng Diyos, tama na? Ay hindi po. Kailangan madilig yun. Yung binhing napunta sa iyo, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Paano tutubo yung binhi na yan? Yung salita ng Diyos nasa iyo, kung hindi mo yun didiligin. Ang pandilig mo, spiritual din po salita ng Diyos. Tumatatag ang iyong pananampalataya. Bakit ganon? Bakit kailangan dinadalaw natin yung may kapansanan? Yung wala kang kapansanan, dinadalaw natin eh. Di mas lalo na kung may kapansanan. Mas lalo na kung may kapansanan. Bakit? Sige nga. Kaya nyo pa pumunta na simbahan. Kung wala kang kasama, meron ka bang magdadala sa iyo sa simbahan? Unless mayaman ka, kada buwan bayaran mo. Pero kung wala kang pera, paano na lang? Di dalawin po. Yun po yung tamang pananampalataya. Dalawin ang may mga kapansanan at bahagina ng salita ng Diyos. At kung meron kang matutulong, itulong mo pa. Ano po, tatandaan niyo po, ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng tao. May sakit o walang sakit. Hindi po namimili ang Diyos. Narinig niyo po ang mabuting balita ng Panginoon na binasa natin sa Biblia? Ang dala ko pong Biblia ay Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Binigay po ng Katoliko, na simbang Katoliko, doon sa preso. Yung preso naman binigay sa akin sa Manila City Jail. Siya naman aking ginagamit na madalas kasi po manipis siya. New Testament lang, Kaya tatandaan nyo po, ang lahat ng yan ay nagsisimula sa pakikinig. Tingnan po natin ang epistola ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Roma 10:17. Ito po. Ang sabi niya, 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yon. Christ teaching. Hindi po human teaching kasi si Kristo hindi po tao. Kasi ang nakalagay po, sabi ni Pablo, Christ teaching. Kapag sinabi mong si Kristo ay tao, lalabas turo ng tao ang binabasa natin. Maling-mali po yun. Si Jesus po hindi tao, kaya wag po kayong maniwala na ang turo ni Pablo ay human teaching. Ayaw nga po ni Pedro ang human teaching Tingnan natin. Sa panahon ng Pentecostes, nangaral po si Pedro at ang mga apostol na kasama niya. Ito po nakalagay sa verse Gawa 5:29. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa taho. Kanino susunod ang sabi ni Pedro at ang mga apostol na kasama niya? Yung 11? Sa Diyos kami susunod, hindi sa mga tao.
Kung ang sinusunod mo, turo ni Pablo, tao si Pablo. Pero yung aral ni Pablo galing kay Kristo. Si Kristo po hindi tao kundi anak ng Diyos, kaya siya po ay Diyos. Kaya ang turo ni Jesus ay God teaching. Dahil galing kay Panginoong Diyos ang kanyang aral sa 12:49-50 ng 1. Kaya yung Christ teaching na dala ni Jesus galing sa Diyos, yun ay aral ng Diyos, hindi human teaching. Huwag po kayo magkakamali, kaibigan. Kawawa kayo kapag pinilit ninyo si Kristo, tao at hindi Diyos. Okay lang sabihin nyo si Jesus ay tao, okay lang yon. Kasi nagkatawang tao siya. Pero bago siya magkatawang tao, siya po ay nasa kalagayang Diyos. O basahin ko po, bilang ebidensya lang. Dagdag na haral about Jesus Christ. O ito po. Sa 1:17, pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, walatiin mo ang iyong anak upang walatiin ka niya. Verse 5. Ito po. Kaya Ama, ipagkalobo sa akin ngayon sa iyong harapan ng kalwalatian, taglay ko sa piling mo bago pa likhahin ang sanlibutan. Sa verse 24. Ama, sila na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinaroroonan ko upang mapagmasdan nila ang kalwalatiang ibinigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Ayan po. Si Jesus ay nasa piling ng Diyos bago palikhahin ang daigdig, bago palikhahin ang sanlibutan. So ibig sabihin, wala pang tao, wala pang lahat ng nakikita mo, kaibigan, ang Panginoong Yesus po at ang Diyos magkasama na po sa langit. Kasi sa verse 1, tumingala siya, natural siya nakatingin sa langit. Sa verse 5, ang sabi niya ay, eto, ano pong nakalagay? Eto, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ng ngayon, ang iyong, ipagkaloob mo sa akin ngayon, ang iyong sa iyong harapan ng kalwalatian, taglay ko sa piling mo. Yan. Si Jesus pala ay nasa piling ng Diyos. Natural. Siya ng Diyos. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Nasaan daw dyan ang Diyos? Mateo 6:9, nasa langit. Entonces, bago palikhayin ng sanlibutan, bago palikhayin ng daigdig, magkasama na po si Jesus at ang Ama doon sa langit. Kung ang Diyos ay Diyos, naturalmente, yung kanyang anak ay Diyos bilang anak. Kaya yung turo ni Jesus, ang sabi ni Jesus, galing sa aking Ama, na may dalang buhay na walang hanggan. At yung aral niya naman, binigay niya kay Pablo, para ipangaral ni Pablo ang salita ng Diyos. Anong tawag dyan? God teaching, Christ teaching. Hindi po human, ha? Kasi po, may mga taong nagsasabi si Jesus daw ay tao at hindi Diyos kailanman. Nagkakamali po sila. Antichrist po yan. Kapag ang stand ng isang reliyon, baka nandito ka sa reliyon na ganito, kaibigan, si Jesus ay tao, hindi Diyos kailanman. Antichrist ka. Kalaban mo si Kristo. Kinakalaban mo ang Diyos. Pagdating ng araw ng Judgment Day, sigurado, pag namatay ka, ganyan pa rin ang stand mo, impyerno ang bagsak mo, kaibigan. Lahat ng anti-God, anti-Christ, itatapon lahat ng Panginoon sa apoy ng impyerno. Basahin ko po. Baka hindi kayo naniniwala na mayroong impyerno. Sapagkat sa kasaysayan sa Bible, dalawa lang po nakalagay. Langit at impyerno. Ikaw kaibigan, nanonood ng video ito, saan mo gusto? Mamili ka. Langit o impyerno? Para sa akin, para kay Nanay Tali, langit ang gusto namin.
Bakit ko sinabi si Nanay Tali? O Nanay Tali, saan mo gusto? Langit, impyerno? O yun po, kahit mahina yung boses, langit ang sinabi niya. O. Pero pag hindi nagbago ang stand mo, kaibigan, pag pinanindigan mo na si Jesus ay tao, hindi Diyos kailanman, Antikristo ka at itatapon ka sa apoy ng impyerno. Pahayag 21:8. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga pasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng sinungaling. Sinabi na nga, magkasama ang Diyos at Jesus sa langit, pagkatapos gagawin mo pang kasinungalingan. Sasabihin mo, ay hindi totoo yan. Ay ano yan? Huwag ka ng mga tuwiran, kaibigan. Sinungaling ka. Bakit? Tingnan nyo po, kung hindi ka sinungaling. Tandaan nyo, doon na kuminto sa salitang sinungaling. May kadugtong yon. Balikan muna natin yung mga ngaral o kawikahan. 30:6 naman ngayon ang babasahin natin. Kawikahan 30 verse 6. Huwag mong daragdagan ang kanyang salita, sapagkat pagsasabihan kanya bilang isang sinungaling. Isipin mo, dadagdagan mo salita ng Diyos. Ang sabi ng Kawikahan, chapter 30, verse 6, sasabihin ng Diyos, isa ka sinungaling. Tuloy na natin yung Revelation, Pahayag 21:8. Ito na. Sinungaling, tandaan mo. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyab na asupre, apoy at asupre, ito pangalawang kamatayan. Ayan po. Napakaliwanag ang turo sa Biblia. Pag pinakialaman mo ang salita ng Diyos, kinontra mo, dinagdagan mo, binawasan mo, isa kang sinungaling. Kapag namatay ka, yan ang stand mo. Puro ka kumukontra sa turo at aral ng Panginoon. Tandaan mo, ang Panginoon ang maglalagay sa iyo sa impyerno. Hindi po nagbibiro ang Panginoon Diyos. Totoo, ang mali ay mali, ang tama ay tama. Kaya pinangangaral, ang layunin ng pangangaral upang ayusin ang pananampalataya ng mga tao. Yan ang purpose. Ito po sa Mateo 10:28, sabi ni Jesus, huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos. Sino ang dapat katakutan ng mga tao? Ang Diyos. Na may kakayahan pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Kita nyo? May impyerno po. Yun ang ikalawang kamatayan. Huwag na po kayong kumontra. Sa pelikula, ang kontrabida, binubugbog at pinapatay ng bida. Sa Bible, ang bida, ang Panginoong Jesucristo. Pag kumontra ka, itatapon ka niya sa apoy ng impyerno. Sabi mismo ng Panginoong Jesucristo. Hindi po ako may sabi. Binasa ko lang ang epistola ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kaibigan, mahal ka ng Diyos. Lahat naman tayo masama man at mabuti. Ano man ang ating ginagawa sa ating buhay, patuloy tayong minamahal ng Diyos. Bakit ko sinabing mahal tayo ng Diyos?
Araw-araw binibigyan tayo ng buhay. Pare-pareho lang. Araw-araw binibigyan tayo ng libreng hangin. Araw-araw binibigyan tayo ng magandang panahon. Araw-araw pinakakain tayo ng Diyos. Masama't mabuti nakikinabang lahat sa ginagawa ng Diyos. Pero iba yung kaligtasan ng pang-espiritual. Ano po? Kaya kaibigan, ayan, nakangiti ako. Si Nanay Tali po, ano? Yung gusto pong tumulong sa kanya, kung sakali lang, dito po sa Barangay 104, District 1 ng Tondo, Manila, pwede nyo po siyang pasyalan. Punta po kayo sa Barangay 104, Zone 8. Ano po? District 1 ng Tondo, Manila. Ayan, nakikita nyo po siya. Wala pong magic yan. Siya po yan, si Nanay Tali Aguinaldo Santos. Santos po sa asawa, Aguinaldo sa pagkadalaga. Minsan pa kaibigan, i-share mo naman ang video ito. Bakit ko sinabing i-share mo? Mabuting balita yung dala nito. At kayo naman na-sharean. Di, i-share nyo rin. O kung kaya gusto niya naman tumulong kay Nanay Tali, ipadala nyo po. Pero sa pangalan ko na lang. Ako nang mag-ahatid. Ang lagay nyo pong pangalan, Manuel Bautista. O, kahit saan pong pwede magpadala, Cebu pa, yung mga padalahan ng pera. Ano po, yun ang pangalan ko. At ang number ko, 09 05 89 20 509. Yan po ang aking cellphone number. Na sa kanya ko naman po ibibigay. O kaya, personal yun siyang dalawin para makita niyo po. Ano po? Nga po yun. Sila pumunta dito. O yan. Makita nila na lola ko. Ayan, si Nanay, ano sabi niya? Mas maganda kung madalaw ninyo siya. Ano po? Dito po sa Barangay 104, District 1 ng Tondo, Manila. District 1, ano po? Dito sa Tondo. Kaibigan, minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Magandang araw po. God bless us all. Hanggang dito na lamang po ang aking munting video. Hindi na po tayo pinapayagan ng mahabang oras. Tama na po yun. Baka yung sobrang haba, baka hindi nyo po matandaan. Tama na po yung yan. Ano po? God bless us all.